Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay June 17, araw ng Lunes, it's Monday. Binabati po, binabati ko po kayo uli ng magandang araw. Ngayon ay kaarawan ng aking bunsong anak. Nagdiwang ako ng aking kaarawan noong 15, samantalang ang bunso kong anak ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, June 17. Nag-iisang anak na lalaki, bunso. Kaya if I am not asking too much of you, again, humingi po ako ng panalangin ninyo para sa kanya, para sa bunso kong anak. Maraming salamat na po agad. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos, particularly sa Ebanghelyo na ginagamit sa mga pagdiriwang ng ating misa sa ating mga Katolikong simbahan. Nililinaw ko po sa inyo na kahit hindi po kayo Katoliko, inaanyayahan ko po kayong makiisa sa pag-aaral natin ito. Hindi naman po ito sa pilitan. Kung gusto nyo o ayaw nyo, hindi ko rin po aalisin sa inyo ang karapatan magkaroon ng kalayaang mag-agree o mag-disagree sa akin. Nasa inyo po yun. It's your choice. So, ano po ang ebanghelyo natin sa kasalukuyan? Share screen po si Sir. Wait lang po. Wait lang po. Okay. Ito na po iyon. Ang ebanghelyo natin ngayon ay mula sa aklat ni San Mateo, Kabanata 5, mga talata 38 hanggang 42. Atin na pong basahin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanyang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal kanino man upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya, pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng sangkawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po si Sir. Stop share na po si Sir. Okay. Balikan natin yung verse 39 at the same gospel. Sabi, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Verse 39 po yan at the same gospel. Okay. Bigyan natin ng pansin, i-highlight natin yung salitang kanang pisngi. Yung salitang kanan, lalo tigit yung salitang kanan. Ang salitang kanan sa Pilipino o Tagalog ay may salin sa salitang Ingles na right o rights. Okay. At kapag salitang Ingles na right ang titignan natin, maaari itong tumutukoy sa isang lokasyon o bahaging kinalalagyan. Hindi naman iba sa ating wikang Pilipino, bahaging kinalalagyan. Kaliwa, kanan. Tulad ng taas-baba. Ngunit may isa pang pakahulugan sa Ingles ang salitang right. Okay? Sa iba pang pakahulugan sa salitang Ingles ng right, right is a moral or legal authority to possess. Isa itong moral o legal na kapangyarihan
upang mag-ari. Upang mag-ari. Okay. Isa pa itong pakahulugan ng salitang right sa English. A moral and legal authority to possess. Okay. Moral, ibig sabihin, tama o mali. Something moral. And when you say something legal, ayon naman sa mga batas o kautusan. Pwede mo itong i-claim as your own. Halimbawa, kahit ikaw ay inaakusahan ng isang krimen, the law enforcer will tell you of your right to remain silent. The right to remain silent, sabihin nun. Bakit kasi? Baka kasi sa pagsasalita mo, ma-incriminate mo ang sarili mo. Pero ipaalala pa rin sa iyo yun nung law enforcer, nung police. Sasabihin niya, anything you say can be used against you or will be used against you, can be used against you. It's your right, it's your own. Okay. You can claim it as your own. Bagay itong acceptable, katanggap-tanggap, okay, for your good, bagay na makatwiran, at bagay na makatarungan. Okay? Kasi may mga inaakusahang lumabag ng batas ngunit inosente. Pero dahil sa kanilang walang habas na pagsasalita, kung minsan yung salita nila nagagamit laban sa kanila. So, meron kang right not to incriminate yourself. So, ano na? Itong right na ito na tinutukoy sa English ay may mahalagang pagkakaiba sa isang obligasyon. So, pupunta ulit tayo, obligation and right. Sa usapin ng obligasyon, ito'y dapat gawin. We should. Okay? Because you are legally and morally bound to do it. Samantalang sa usapin naman ng right or rights, we may do it or omit something for it. Okay? Bagay na pwede. Pwede mong gawin, pwede mong hindi gawin. Obligasyon yon. Okay. Bagamat pwede, hindi naman dapat. Hindi naman dapat tanggalin. Pwede mong tanggalin, pwede mong i-omit, pero hindi dapat. Okay, papaliwanag natin mabuti yan. Okay. Bakit hindi dapat tanggalin? Dahil nariyan na yan sa simula pa lang ng iyong buhay. For example, the right to live, ang karapatang mabuhay. Kahit ang mga sanggol na nasa sinapupunan, may buhay na sila, meron na silang karapatan sa buhay. Kaya naman, wala din naman dapat karapatan ng iba na patayin sila. Okay? Ang Diyos lang may karapatan. Paulit-ulit ako, ang Diyos lang ang may karapatan sa buhay. So, halimbawang eksakto nga, karapatang mabuhay. Bagamat pwede, hindi mo naman ito dapat ipagkait. Ito yung tinutukoy na right or rights. Kung babalik tayo, ibabalik natin to sa salitang Pilipino, hindi na ito tama, kanan o kaliwa. Hindi na ito lokasyon. Sa ibang pagsasalin sa wikang Pilipino, ito na'y karapatan, rights, karapatan, o mga karapatan. Ang mga karapatang ito, mga right na ito, ay nagmula, okay, may origin, okay, mula sa isang batas. Yung mga karapatan na ito, pinoprotektahan ng batas. At inuutusan naman ang ibang irespeto. Inuutusan naman ang ibang sundin. Balik tayo doon. The right to live. Ang karapatang mabuhay. Dapat, so, in between rights and obligation, itong karapatan nito, nag-uutos sa iba, nagbibigay utos sa iba, nagbibigay obligasyon sa iba na igalang at sundin. Okay, yun ang pagkakaiba ng rights sa obligation. Magulo ba? Para hindi maging magulo. Example,
Karapatan ng isang bata, karapatan ng isang bata na ang kanyang mga magulang, okay, karapatan ng isang bata na ang kanyang mga pangangailangan hindi maipagkait sa kanya. Samantalang obligasyon naman ng bawat magulang na at obligasyon ng bawat magulang na tugunan ang pangangailangan ng isang bata. Ibig sabihin nun, ang karapatan ng isa ay may kaugnayan sa obligasyon ng iba. So yung karapatan ng bata may kaugnayan sa obligasyon ng mga magulang. Ang mga anak ay may karapatan, uli, itaguyod ng mga magulang ang kanilang mga pangangailangan at obligasyon naman ng bawat magulang na tugunan ng pangangailangan ng kanilang mga anak. Ano mangyayari kapag ang obligasyon ng magulang hindi ginagawa ng isang magulang? So, pwede natin, matutukoy na natin na yung magulang na yon pabaya para doon sa karapatan ng kanyang mga anak, para sa karapatan ng bata. Isa siyang pabayang magulang. Bagamat may karapatan yung bata sa kanyang mga pangangailangan. So yung obligasyon ng magulang, pwedeng gawin ng magulang, pwedeng hindi niya gawin, pero dapat niyang gawin. Dahil kung hindi niya gagawin ng kanyang mga obligasyon, maituturing siyang isang pabaya o walang kwentang magulang. Okay? Pabaya o walang kwentang magulang. At kung yung magulang na yon na nagpapabaya, meron siyang konsensya, makapag-iisip-isip siya. Bagamat pwede, hindi dapat. Okay? Iba yung pwede sa dapat at hindi dapat. Balik tayo sa Ebanghelyo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Verse 39 at the same gospel po tayo ha. Okay, ngayon, hindi hindi sinasabi ng ebanghelyong ito, lalo na ng talatang ito ng ebanghelyo, verse 39, na may karapatan ng ibang abusuhin ka. Huwag kayong gumanti sa masamang tao. Ibig ba sabihin, magpaabuso ka sa masamang tao? Hindi. Hindi. Kung sinampal ka sa kanyang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Pagpapaabuso, okay. Hindi sinasabing magpaabuso. Hindi rin sinasabi ng ebanghelyong ito at talatang ito na may karapatan uli ang iba para abusuhin ka. Saktan o gawan ng masama. Ang sinasabi nito, ang sinasabi nito ng talatang ito at the same gospel ay ang pagpapahalaga o values ng pagpapaubaya. Pagpapaubaya. Higit sa lahat na ibig sabihin nito, pagpapasa Diyos. Yon, pagpapasa Diyos. Higit sa karaniwang pagpapaubaya yung pagpapasa Diyos. Pag sinabi, ipagpasa Diyos mo na, ipagpasa Diyos na natin. Sa Romans chapter 12, verse 19 to 21, ang sabi, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Yan ay Romans chapter 12, verse 19 to 21. St. Paul is speaking. Okay, Tagalog, verse 19 o Romans 12, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ito nga yung sinasabi kong pagpapasa Diyos.
May utos kasing huwag maghiganti. Okay? Na ipaubaya sa Diyos anuman ang dapat. Okay. Shocking yung verse 20. Shocking yung verse 20. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Ito yung laman nung verse 20. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Shocking. Ganito mo daw dapat ituring ang iyong kaaway kahit gawan ka ng masama. Huwag mong gagantihan ng kasamaan rin. Kung shocking ang 20, beautiful naman, maganda naman yung verse 21. Anong sabi? Huwag kayong magpadaig sa masama. Kung daigin ninyo, daigin kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. So parang sinasabi, kung ang isang masama, gagawan mo ng masama. Kung isang taong masama, ginawan ka ng masama. At bilang ganti, gagawan mo rin siya ng masama, lalabas, anong pinagkaiba mo sa kanya? Siya na naging masama sa iyo at ikaw naman naging masama sa kanya. Pareho na lang kayo naging masama. Okay? Beautiful. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin nyo ng mabuti ang masama. Okay? Common. It's natural. Hindi pinapatay ng apoy ang kapwa-apoy, kundi tubig ang pumapatay sa apoy. Lex Talionis, the Jewish law of Talio. Ito yung law of retaliation. Sa kabuuan ng Jewish law na ito, sa core nito, sa pinakagitna at sa kabuuan, ito yung prinsipyo ng parehas at direktang pagganti. Ito yung sinasabi ni Jesus, narinig ninyong sinabi, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Narinig ninyong sinabi. Tinutukoy niya yung nasa Exodus chapter 21 verse 22 to 25 sa lumang tipan, na patuloy binibigyang konsiderasyon ng mga Hudyo sa kanilang mga kautusan, the Jewish law of Talio. Ngayon, ano yung sinasabi dun sa sinabi ni Jesus? Narinig ninyong sinabi, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Sa Exodus chapter 21 verse 22 to 25 sa Pilipino ito. Kung ang nag-aaway ay makasakit ng nagdadalang tao at dahil dooy nakunan ito, ngunit walang ibang pinsala, ang nakasakit ay magbabayad ng halagang hihingi ng asawa ng babae ayon sa kapasyahan ng mga hukom. Ngunit, ito na, ngunit kung may iba pang pinsalang tinamo ang babae, paparusahan ang nakasakit. Buhay din ang kabayaran sa buhay. Verse 23. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, galos sa galos. Ito yung tinukoy ni Jesus. Narinig ninyong sinabi. Okay. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Sa Exodo yon, chapter 21, verse 22 to 25. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, galos sa galos. Pagpapayaman, enrichment. Tanong, nagbago ba ang Diyos natin sa bagong tipan kumpara sa lumang tipan? Nagbago ba ang Diyos? Yung Diyos ba sa lumang tipan, siya pa ring Diyos sa bagong tipan? O iba na? Nagbago ba? Hindi. Ang nagbago o ang nagbabago ay ang ating mga pananaw tungkol sa Diyos, tungkol sa Kanya. Ang pananaw na nagbabago dahil sa kultura,
ang pananaw na nagbabago tungkol sa kanya sa takbo ng ating mga pag-iisip, psikolohiya, pananaw na nagbabago dahil sa ating mga karanasan na kung minsan higit doon tayong natututo at pagbabago dahil sa ating mga natutunan, sa ating mga pag-aaral at pagkatuto. Yun ang nagbago, yung ating pananaw tungkol sa Kanya. Yun ang nagbabago. Pero ang Diyos noon, Diyos pa rin ngayon at Diyos pa rin bukas. Siya pa rin yun. Walang pagbabago sa Kanyang kalikasan. Babaguhin ng mga yan, psikolohiya, kultura, karanasan, pagkatuto, ang mga pag-iisip natin, ngunit ang Diyos na makatarungan, just, ang Diyos na mabuti, good, at ang Diyos na banal will remain to be that. God will remain to be just, God will remain to be good, and God will remain to be holy. Mahal ka ng Diyos sa nakaraan, mahal ka ng Diyos sa kasalukuyan, at patuloy kang mamahalin ng Diyos hanggang sa iyong kinabukasan. Walang pagbabago at hindi magbabago sa kabila ng katotohanan ng lawak at laki ng iyo ng aking mga kasalanan. Siya pa rin ay mananatiling siya in the past, in the present, and in the future. Jesus is the same today, yesterday, and tomorrow. Makikita natin yan sa Hebrews chapter 13, verse 8. Manalangin tayo. Lord God, source of all goodness, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you, Lord God. Thank you for your gift of mercy. Thank you for your gift of forgiveness. We are unworthy of your love, yet still you loved us even through suffering and death. Death on the cross as a sign of your great love and infinite love. Keep us with you, O God. Keep us in your love. Patuloy mo nawa kaming gabayan upang hindi mapalayo sa iyo. Maraming salamat sa iyong mga sakripisyo. Maraming salamat sa iyong dakilang pagmamahal. Ikaw na nagsabi, patawarin mo po sila sapagkat di nila nalalaman ng kanilang mga ginagawa. Na kahit ang mga taong naging dahilan ng iyong kamatayan, ginusto mo pa rin mapatawad. Maraming salamat po, Panginoon. Papurit parangal, lahat papurit parangal sa iyo. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and never shall be, world without love. Amen. Okay. Maraming salamat po. Muli, nakatapos tayo sa ating pag-aaral tungkol sa Ebanghelyo ngayon na ginagamit pagdiriwang sa mga Katolikong simbahan. Muli, paliwanag ko sa inyo, kung iba man po ang inyong paniniwala, welcome pa rin po kayo na makiisa sa ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos na sa atin ay tunay na nagbibigay buhay. Buhay na kasiya-siya. Buhay na kasiya-siya. Lubos na kasiya-siya. Maraming salamat po. Magandang araw, magandang hapon. Maraming salamat po. Paalam. Aaron.